So tayo po'y dumako na sa mensahe ng Panginoon at tayo po'y nasa theme pa rin po natin ng May. It's about hearts, no? The heart of a servant. Napakahalaga po ng ang ating pong puso ay may puso na tayo po'y maglingkod sa ating Panginoon sapagkat yan po ang hinahanap ng Panginoon sa ating pong mga buhay. So the message of God last week, naalala po natin, to serve, na kailangan po natin kunin ang iniwang example ng ating Panginoong Jesus kung paano po siya nag-serve sa kanyang mga disciples, kung paano siya nag-serve sa kanyang Ama. Amen. Siya ay pumunta rito para hindi siya paglingkuran, kundi ang ating pong Panginoong Jesus mismo pumunta dito sa mundo para tayo po'y paglingkuran. Isipin mo yun mga kapatid, napaka-bless natin. Pumunta ang Diyos dito sa lupa para ikaw ay paglingkuran. Amen. Kaya karapat dapat lang natin pong ipagsigawan, ipalakpak, hallelujah, sumayaw sa presensya ng Panginoon sapagkat karapat dapat lang ang ating pong Panginoon sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. Amen. So the message of God for today ay aking pong pinamagatan, called to serve. Amen. Ikaw ay tinawag para maglingkod. Pwede mong sabihin sa iyong katabi, ikaw ay tinawag ng Diyos para ikay maglingkod. Hallelujah. Hindi po aksidente na tayo po'y dinala ng Lord sa church. Mayroon pong magandang palatuntunin, plano ang Panginoon sa buhay niyo kung bakit kayo nasa church. Amen. Number one, nakilala natin ang ating Panginoon. At hindi lang nakilala ang Panginoon, kundi ang bawat isa sa atin dito ay nakatanggap ng kaligtasan. Amen. Yung pinakamainam na binigay sa ating buhay, ibinigay niya ang kanyang sariling anak para tayo po'y magkaroon ng kaligtasan at hindi lang natatapos na tayo naligtas. Amen? Kundi tayo po ang kasunod nun, sabihin mo sa iyong sarili, ako ay maglilingkod. Amen. Hallelujah. Glory to God. Ang sabi po dito, our call to become like Christ is a call to serve the people around us. Amen. So ganun pala mga kapatid, tayo po'y tinawag ng Diyos, nilikha ng Panginoon to become the image of Christ. Sapagkat nais ng Panginoon na tayo po'y makapaglingkod sa iba, makapaglingkod sa tao. So tayo po'y tinawag ng Diyos kagaya ni Kristo. As we follow the footstep of Jesus in our lives from glory to glory, tayo po'y nagiging kawangis ng ating pong Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Because without following the example of Jesus, hindi po tayo magkakaroon ng compassion sa tao. Amen. There's no anointing at all. There's no power. But kapag tayo po'y sumusunod sa example ng ating Panginoon, the anointing flow when we follow the example of Jesus to reach out people in the kingdom of God. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi muli, hallelujah, kunin natin ng halimbawa ang ating Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y binigyan ng Diyos na tungkulin para ipangaral, hallelujah, ang natanggap nating kaligtasan. And this is called serving. Sabi mo, serving. Amen. Without serving in the kingdom of God, we are not followers of Christ. We are just satisfied for our salvation. Satisfied na ako'y naligtas. Satisfied na lang ako na na-save, nandito. Pero wag po tayong masatisfy mga kapatid. Simula nung tayo po ay nakareceive ng kaligtasan, ang kasunod nun, tinawag ka rin ng Panginoon para maglingkod. Amen. Hallelujah. So when Jesus saved us, we are called to serve. Jesus is not only our Savior, ano po, but He is our Lord and Master. Hindi lang siyang Panginoon ng buhay natin sapagkat kapag sinabi mong Panginoon, siya ang magliligtas sa buhay natin. At kapag sinabi naman natin Master, Panginoon, siyempre, ibig sabihin may mga Panginoon tayo dito sa lupa. Sino yun? Yung mga amo natin.
yung mga boss natin. Nagsiserve tayo para tayo po ay magkaroon ng salary. Amen. Kaya, mga kapatid, kung ang tao man ay pumunta sa impyerno, tinrabaho nila yon. For the wages, for the wages of sin is death. So pinagtrabahuhan mo yon. Ginawa mo yon. Inoffer ng Panginoon ang kanyang buhay para tanggapin ng ating Panginoong Sus. Kaya ang gift ng Panginoon, kapag tinanggap natin ang ating Diyos sa ating buhay, magkakaroon tayo ng eternal life. Amen. Hallelujah. Ang sabi po sa salita ng Panginoon in Matthew 20:28, ang sabi po dito, for even the Son of Man came not to be served, but to serve others and gave His life as a ransom for many. Amen. Binigay niya ang kanyang buhay para maglingkod at para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. At nakita po natin last week, yung pinag-aralan po natin, Jesus washed the feet of His disciples. Hallelujah. At nakita rin po natin Jesus mentoring and teaching them, ang mga disciples ng ating pong Panginoon. At ganun din ang ginagawa ng ating Panginoon. Jesus preached sa mga maraming tao, in the multitude. And Jesus goes to the houses to heal the sick. So makikita at mapapansin natin that the ministry of Jesus, lagi po siyang naglalakad. Lagi siyang humahayo. So ibig sabihin, hindi po natin laging makikita si Lord sa church. Hindi po natin laging makikita ang Lord sa synagogue. Kundi ang tunay at maraming nangangailangan ng buhay ay yung nasa labas. Yun ang ministry ng ating Panginoong Sus. Nandun siya sa labas para abutin, ipahayag ang salita ng Panginoon upang ang mga tao ay magkaroon ng kaligtasan at sila'y magamot sa kanilang mga karamdaman. Di ba mapapansin natin mga kapatid, ang ating Panginoong Sus, every day, in every single day, lagi siyang lumalabas para abutin ang mga tao. Hallelujah. At nakita po natin, hallelujah, napakalinaw sa ating pong pag-aaral last week, yung halimbawa na iniwan ng ating Panginoong Sus na kailangan po nating tularan. Hallelujah. Especially po sa akin, pinagpe-pray ko, Lord, tulungan mo ko na maging magawa ko ang layunin mo sa aking buhay. Sapagkat kung sa sarili ko lang, mahihirapan tayo na talaga mga kapatid na tularan ng ating Panginoon. Kailangan may mamatay. Ano yung pita ng ating laman? Yung ating sarili. Amen, mga kapatid. So, tayo po'y magbasa ngayon mga kapatid in Acts 6. Acts 6, verse 1 to 7. Basahin po natin, 1, 2, 3. Patuloy ang pagdami ng mga mananampalataya at dumating ang panahon nagrereklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga biyuda sa pangkat nila ay napababayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Verse 2, kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. 3, kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking iginagalang, puspos ng espiritu at matatalino upang iligay namin sila sa tungkuling ito. Verse 4, samantala, iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking lubusang nananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor,
Timon, Parmenas at si Nicolas na taga Antioquia, isang hintil na nahikayat sa pananampalataya ng mga Hudyo. 6, nang iharap sila sa mga apostol, sila'y ipinanalangin at pinatungan ng kamay. Hallelujah. Verse 7 last, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang mga sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. Maging sa mga paring Hudyo ay marami ring sumampalataya. Hallelujah. Lord, salamat muli, Lord, sa iyong mga salita. Salamat, Lord God, sa Ebanghelyo. Salamat, Lord God, sa mabuting balita, O God, na kung saan, Lord, dito lumalaki ang katawan ni Kristo, which is the church, Father God. At salamat, Lord God, sa mga iniwan mong halimbawa kung paano humayo, Lord God, ng iyong mga lingkod, O God. Kung paano, Lord God, na nagkaroon ng revival, Lord God. Maraming nagkaroon, Lord God, ng kaligtasan sapagkat tinanggap nila ang iyong salita. Tinanggap nila ang mabuting balita. Kaya, Lord, I pray in the name of Jesus, Lord, continue, Lord, hallelujah, to minister, Lord God, sa bawat puso, sa iyong mga mensahe sa araw na ito. At maging, Lord, sa mga manonood, Lord God, Lord, continue to bless their hearts, their spirit, O God. Kaya salamat, Panginoong Jesus. All the glory and honor, God, is yours alone. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Hallelujah. We are called to serve the Lord. Hallelujah. Makita po natin dito sa binasa po natin, after ng Pentecostal Day, nagkaroon po ng malaking breakthrough. Nagkaroon po ng malaking revival sa Jerusalem. Hallelujah. Kasi po ito yung firstborn na kung saan bumaba ang banal na Espiritu at ang mga lingkod ng Diyos ay napuspos ng Espiritu ng ating pong Panginoon. At ang nangyari dito, patuloy ang pagdami ng mga mananampalataya. At dumating po sa pagkakataon, no, mga kapatid, na halos hindi na nila maasikaso sa pamamahagi ng ikabubuhay ng mga biyuda. Sapagkat makikita natin dito, ang mga apostol, tinutulungan nila yung mga biyuda. Amen. Ganon sila ka-generous. Hindi lang sila namamahagi ng salita ng Panginoon, kundi sila ay tumutulong sa mga nangangailangan. Like I said, mga batid, no, kapag tayo po ay naglilingkod sa tao, ang pinaglilingkuran din natin ng ating pong Panginoon. Sapagkat ginagawa natin yon dahil mayroon tayong Panginoon na pinaglilingkuran. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Ganun po kasipag ang mga apostol noon. Hallelujah. So because of their busyness, busy po, ang mga disciples ng ating pong Panginoon, hallelujah, sa kanilang pong gawain, sapagkat ang gawain po ng ating pong Panginoon ay lumalaki na. At ang naging priority ng mga lingkod ng ating pong Panginoon is to pray, to kneel down, and to spread the word of God. Ito po ang ginawa ng 12 disciples. They gathered all believers to choose 7 man para maglingkod, para sila po ay matulungan sa lumalaking gawain. Amen. Sapagkat ang gawain po noon, mga batid, ang bilis po ng increase ng mga nananampalataya sa ating Panginoong Zeus. Isang preaching na apostol po, 3,000 ang naliligtas. Ganun po kadakila ang ginagawa ng Panginoon. Hallelujah. Iba ang impact ng mensahe na kanilang napapakinggan. Kaya every time na nagpipreach sa mga lingkod ng Panginoon, maraming tumatanggap sa ating Panginoon at lumalaki ang gawain. Amen. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. So napakahalaga po, mga kapatid, no? Dito po sa verse 3, makikita po natin, no? Binasa natin kanina. Verse 3, anong sabi doon? Yan, sabi po dito, kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaki. Ano? Mga boys. Talagang noon pa man, mga kapatid, tayo mga boys ang tinatawag ng Diyos. Yes. From Old Testament, makikita po natin ang mga boys, ang mga ginagamit ng Panginoon.
Yes. Kung papansinin po, pag-aaralan po natin ang mga lalaki ang tinatawag ng Diyos. Sabi dito, 7 lalaki. Ano po? Ano daw ang mga katingian ng 7 lalaki na yon? Iginagalang. Yan. Iginagalang ba yung katabi mo? Puspos ng Espiritu. Hallelujah. At matatalino upang ilagay namin sila sa tungkulin ito. Amen. Hallelujah. Sapagkat, mga kapatid, napakahalaga po sa kanilang panahon na ang mga pipiliin nila ay magagaling. Ginagalang at puspos ng Espiritu. Dahil baka hindi sila paniwalaan kung ano ang kanilang ipagsasabi mula sa salita ng Panginoon kung wala silang husay mula sa salita ng Diyos. Sapagkat maraming magagaling noon. Maraming mga debahista, nagde-debate. Kapag hindi ka magaling, pwede kang matalo, pwede kang hecho puwera. Hallelujah. Kaya ang pinipili ng mga believers, kasi inutusan ng mga apostol ang mga believers, pumili kayo ng 7 lalaki na iginagalang at puspos ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. So makikita po natin dito, mga kapatid, no, na napakahalaga to become a leaders, to become a servant of God. Katulad na sinabi ko po, ang ating pong tema this May is about hearts, yung puso ng isang lingkod ng ating pong Panginoon. Kaya makikita natin dito sa Timothy, bro, sa Timothy, anong sabi dito? Basahin po natin. Forward, bro. Yan, basahin po natin. Timothy 3:8-13. Basahin po natin. 1, 2, 3. Ang mga tagapaglingkod naman ay dapat ding maging kagalang-galang, tapat mangusap. Tingnan mo yung katabi habang binabasa mo. Maging kagalang-galang, tapat mangusap, hindi lasinggo at hindi sakim sa salapi. 9. Kailangang sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinapahayag at may malinis na budhi. Hallelujah. 10. Kailangan subukin muna sila. Amen. No, hindi basta-basta to, mga kapatid, no? Kailangan subukin muna sila at kung mapatunayang sila'y karapat-dapat, saka sila gawing mga tagapaglingkod. 11. Gayun din naman ang mga babaeng tagapaglingkod. Oh, yeah, mga babae na mga tagapaglingkod. Gayun din naman ang mga babaeng tagapaglingkod ay dapat maging kagalang-galang, hindi ko sinabi to, ha? Hindi chismosa, hindi daw marites, ho? Hindi chismosa, mapagtimpi at matapat sa lahat ng mga bagay. Amen. Hallelujah. 12. Hallelujah. Ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lamang ang asawa at maayos mga siwa sa kanilang mga anak at sambahayan. Amen. And last verse is, ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng mga tao at buong tiwalang makapagpapahayag tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Amen. Like I said, mga kapatid, paano tayo magiging salamin ni Kristo kung ang pamumuhay natin ay tayo po ay nakakatisuran. Amen. Kung ang ating pamumuhay ay may kapintasan. Mga kapatid, church is not a perfect. Hindi po perfect ang church, and me also, and all of us here is not perfect. But we have a standard. Ano ang standard natin? Ang salita ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Kasi po, ang sinasabi ng ilan, ay nanghuhusga sila. Di ba, mga kapatid, no? For example, bawal maglasing. Ay, nanghuhusga si pastor. Hindi ako nahuhusga. Si Lord ang mismong nagsabi nun, sa salita niya yun eh. Kung pag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon, yun ang sinasabi, matalim talaga po ang salita ng Panginoon. Pero I do believe, sabi nga po ng ating pong ni Pastor Elmer last time, no, the Word of God is like a hammer.
No, pwede kang basagin into pieces. Yun ay kung tatanggapin mo na siyang yayakapin mo sa buhay, sapagkat kapag niyakap mo, tinanggap mo ang salita ng Panginoon, talagang babasag ng buhay mo yan. Babasag talaga ng mga stronghold mo sa buhay ang salita ng ating pong Panginoon. Amen. So the 12 disciples asked the believer to choose 7 men na puspos ng Espiritu at ginagalang at may husay. At nakita po natin, binasa po natin dito kanina yung mga criteria ng mga tagapaglingkod. Amen. So nais po ng mga disciples na magkaroon sila ng panahon. Kasi po siguro dahil nga sa kanila pong eagerness na tumulong sa tao, magbigay ng mga pangangailangan nila, pero nagkaroon po ng conviction ng mga disciples, hallelujah, na sila po'y pumili. Hallelujah, inutusan niya ang mga believers to choose 7 men. Hallelujah. Dahil nais ng mga apostol na sila po'y magkaroon ng panahon sa pananalangin, hallelujah, at panahon para ipangaral ang salita ng Diyos. Sapagkat ang gawain po ay lumalaki. Gusto nilang magbabad sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen, mga kapatid. Kaya kung tayo po'y binigyan ng pagkakataon ng Diyos para maglingkod and appointed you to minister, hallelujah, sabahin mo sa iyong katabi, yakapin mo yun ng buong buo. Yakapin mo yun ng buong buo sapagkat ang paglilingkod, ang pinakamahalaga sa buhay, mga kapatid. Pinakamahalaga sa buhay sapagkat Diyos ang ating pinaglilingkuran. Sa katulad nung nabasa ko nga po, sa mundo, ang paglilingkod, lowly job. Lowly na isang bagay na ginagawa natin. Pero sa harap ng Panginoon, ang paglilingkod, ang greatest. Di ba pinag-aralan po natin yun last week? Serving the Lord is the greatest thing na ginagawa natin para sa kapurihan ng ating pong Panginoon. Sapagkat eternal yun eh. Hallelujah, binigay ng Panginoon sa ating buhay sapagkat binigyan na tayo ng kaligtasan ng Panginoon. Binigyan na tayo ng buhay. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, i-grab natin kapag tayo po'y binigyan ng ating Panginoon. Hallelujah. Ng pribilehiyo para tayo po'y makapaglingkod. Kaya meron tayong tinatawag na division of labor. Amen. Merong women's, hallelujah, merong young adults, merong men's, hallelujah. At kapag tayo po binigyan ng tungkulin, no po, inatas na tungkulin sa atin dahil tayo po ay kabilang, hallelujah, sa kingdom of God, binigyan ka ng Diyos na abilidad para maglingkod. Amen. May abilidad ka ba? Tanungin mo sa sarili, meron ka bang abilidad? Sipin mo, meron ka bang abilidad? Sister Tina, meron kang abilidad? Amen. Lahat tayo dito mga kapatid, may abilidad para gawin ang nais ng Panginoon sa buhay po natin. Amen. And Matthew, in Matthew 20:26, ang sabi po dito, if you want to be great in God's kingdom, you must be the servant of all. Amen. Hallelujah. Lahat po tayo pinapadaan ng Diyos sa proseso. Amen. To become a great leader in God's kingdom, hallelujah, ang ginagawa po ng Panginoon, first, there's a crushing. Binabasag tayo ng Panginoon. Hinuhulma tayo ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Sino pong naniniwala sa kanyang buhay na siya hinuhulma ng Diyos? Kaya may mga pagsubok. Kaya may mga suliranin na dumarating sa ating buhay sapagkat ako ay hinuhulma pa ng Panginoon. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, hinuhulma ka ng Diyos. Hallelujah. Ako hinuhulma pa rin ng ating Panginoon. Kapag tayo po ay ready para tayo hulmahin ng Panginoon, we will be great in the kingdom of God. Amen. Amen. Ang ating pong Panginoong Jesus, kaya makikita natin siya'y Diyos na, pero nagpakababa siya para abutin tayo, ipakita ang magandang halimbawa.
pero binigay sa kanya ng Ama ang authority, hallelujah, that name above every name, ang pangalan ng ating Panginoon, siyang makapagliligtas sa lahat ng tao, na siyang sino man maniniwala sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ay magkakaroon ng kaligtasan. Amen. Hallelujah. So, important areas, kapatid, important areas that you must develop, for you to become fruitful servant of Christ. Are you ready, mga kapatid? Hallelujah. Number 1 is attitude. Sabi mo, ugali. Attitude. Ang sabi po dito, your attitude is the foundation of your service. Without this foundation, you will not be fruitful no matter how you try. Mga kapatid, di ba mga kapatid? Hali yung ating karakter. Sapagkat tayo po ay salamin ni Kristo, na kahit hindi ka magsalita, nakikita na ang Biblia sa buhay mo, nakikita na ang kaluwalhatian ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Nagiging halimbawa ka sapagkat tinutulad natin, katulad sinasabi ni Pastor Larry, copy-paste. Kinakopy natin kung sino si Kristo sa buhay natin. Nagiging ugali natin, hallelujah, ang ating pong Panginoong Hesus. Sabihin mo sa iyong katabi, tingnan mo yung katabi mo. Yan, kaugali na ba siya ni Kristo? Ano? Ilang porsyento na ba sa katabi mo na siya ikaugali na ng ating pong Panginoon? 50%, 60%? Amen. Hallelujah. Sa Philippians, ang sabi mo dito, Philippians 2:5, sabi po dito, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Sabi po sa older translation, your attitude should be the same as that of Christ. Be the mind of Christ. Amen. Hallelujah. Be the mind of Christ. Thank you, Holy Spirit. Kaya nga po, napakahalaga, mga kapatid. Napakahalaga na tayo po ay may karakter katulad ng ating pong Panginoong Hesus. Sabi po nga po dito, if you want to attract God's attention, then serve Him with the right attitude. Amen. Amen. Hindi ka nagdadabog. Hindi ka na iinis. Sapagkat kung hindi man natin kung hindi man ipinapakita natin sa tao, pero sa kaloob-looban mo, alam pa rin ng Panginoon kung ano ang motibasyon o tinitibok ng iyong puso. Amen. Kaya salamat sa Panginoon for the grace para tayo po ay laging makareceive ng pagpapatawad ng Panginoon. Lord, patawarin mo, nakaisip na naman ako ng negative sa aking kapatid. Di ba, mga kapatid? Kasi doon tayo bumabagsak eh. Hindi nga napapakinggan, hindi nakikita ng ating kapatid, pero alam ng Panginoon. Amen. Naaapektuhan tayo doon. Hallelujah, yung ating karakter. Pero Lord, tulungan mo ko. Lord, gusto ko po, i-prune mo ako, Panginoong Hesus. Alisin mo ang mga tinik sa aking puso. Alisin mo ang mga branches na hindi karapat-dapat o kalugod-lugod sa buhay ko. Para upang sa ganoon, pag naalis yun, doon magsisimula ang iyong pagbunga. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Right attitude. Sabi po dito, right attitude that you must settle in your heart so that you may become a fruitful servant of Christ. Amen. Ibig sabihin, a right attitude resulting fruitfulness. Amen. Maraming mahahawa sa nakikita sa iyo. Amen. Marami silang mapupulot sa iyo na magiging ehemplo ka, hallelujah, ng iyong ng iyong kaibigan at ng iyong kapatid. Amen. Amen, mga kapatid. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, no? Like my message last week, ang una natin nakikita po natin doon, yung puso naman. No? Yung puso naman. Sapagkat lagi po natin tandaan,
ang laging hinahanap ng Panginoon yung bunga. Totoo lang po, mga kapatid, di ba? Ang ating pong Panginoong Jesus, you will see them in their fruits. So kahit ikaw ay napakagaling na preacher, napakagaling umawit, gifted ka sa lahat, pero wala namang bunga, kapatid, there's a problem. Sapagat ang unang tinitingnan ng Panginoon, yung ating bunga. Ano yung bunga na yon? Yung fruits of the Holy Spirit na siyang dapat nakikita sa buhay natin as a servant of God. May katapatan. Amen. May katapatan sa paglilingkod, may katapatan sa ating sa ministry na binigay ng Diyos sa buhay natin, at may katapatan sa bawat isa as a brother and sister in the Lord. Amen. Hallelujah. Napakaganda po, no? Right attitude resulting fruitfulness. Amen. Sabi po dito sa verse 5, tuloy po natin kanina sa verse 5, nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito. Yan, umayon po sila, no, nung tinawag ng mga 12 disciples ang mga believers, yung plano nila nagustuhan ng mga believers. Kaya pinili sila ni Esteban, isang lalaking lubusang nananampalataya sa Diyos. Sino po nakakilala kay Esteban? Di ba si Esteban po? Sino si Esteban? Hindi yung kapitbahay mo ito, ha? Ito yung Esteban na kung saan lingkod ng ating Panginoon, hindi siya nahihiya na ipagsabi ang salita ng Panginoon, siya pinagbabato hanggang siya ay namatay. They're martyr. No po mga kapatid, no? Isipin mo, nagpipreach ka, sinasabi mo ang salita ng mga Panginoon, pinagbabato ka hanggang dumating sa pagkakataon siya po ay namatay. Yun po si Esteban. So, sabi dito, isang lalaking lubusang nananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Simon, Parmenas at si Nicolas na taga Antioquia. Okay? Isang hintil na nahikayat sa pananampalataya ng mga Hudyo. Okay, hallelujah. Hintil pala to, no? Talagang lumalaganap ang salita ng Panginoon. So they agree, mga kapatid, sa planong sinabi ng mga apostol na sila ay pumili, hallelujah, ng 7 na merong abilidad sa pangangaral. Amen. At napansin ko, mga kapatid, no, at hindi lang dito sa verse na binasa po natin, even sa Nehemiah, marami po ako napapansin. At siguro kung kayo po ay nagbabasa, mapapansin nyo rin. Lagi pong pinapangalanan, mga kapatid, hallelujah, ang mga naglilingkod. Sapagat yung mga binasa po natin, si Esteban lang ang kilala ko doon, pero yung rest, hindi ko kilala. At yun din sa mga binabasa ko in Nehemiah, na kung saan katulong ni Nehemiah para i-build ang wall of Jerusalem, hindi ko sila kilala. Hallelujah. Pero makikita po natin dito, ang ibig sabihin lang nito, pinapahalagahan ng Panginoon ang mga naglilingkod sa Kanya. Amen. Amen. Kaya nga yung mga binigyan ng kaligtasan, nakasulat na sa aklat ng buhay ang iyong pangalan. Ibig sabihin, pinapahalagahan ng Panginoon ang mga naglilingkod sa Kanya. Kaya pumili sila na may abilidad, may puso sa paglilingkod. Amen. Hallelujah. So the important areas that you must develop, hallelujah, for you to become a fruitful servant of Christ, number 2 is ability. Kanina po, ano po? Character. Attitude. Amen. So, ability. Ano po sabi sa ability? Sabi nga po sa, ito hindi ko makalimutan, elementary pa lang ko, alam ko agad to eh. Kung ano ang meaning ng ability. Ability is to do work. So, your ability is your tool. O mga kapatid ha, mayroon kang tool. Ano yung mga tool na yon? Tingnan po natin dito ha. Your ability is your tool so that you can serve Him well. If you use your ability to honor God in your life, then He will also
honor you. Amen. Amen, mga kapatid. So dadagdagan pa ng Diyos ang ating abilidad when we honor Him sa mga ability na binigay sa atin ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi po dito, your abilities could be your talents. Amen. Ito na po mga kapatid, no? Skills of proficiency in a particular area, in a general, it's your competence or capacity in doing a certain task or set of tasks. Amen. Binigyan ka ng abilidad ng Panginoon. Kakayanan. Kung ang kakayanan mo ay magluto, magluto ka. Kung kakayanan mo ay sumagwan, sumagwan ka. Hallelujah. Kung ang kakayanan mo, Pastor, ito lang naman po ang aking kakayanan, mag-inspirator, gawin mo. For the glory of God. Amen. Kung ano, mga kapatid, wag po nating titingnan sa sarili natin na maliit lang ang kaya kong gawin. Mga kapatid, sa harap ng Panginoon, hallelujah, ino-honor ng Lord John. Kaya tayong lahat ay binigyan ng abilidad, ability to do work. Binigyan ka ng lakas. Binigyan ka ng energy ng Panginoon. Binigyan ka ng buhay ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Parang tumatahimik na. Hallelujah. Hallelujah, mga kapatid. So, mga kapatid, willing ka ba, mga kapatid, na ibigay sa Panginoon yung abilidad na binigay sa iyo ng Diyos? Amen. And, syempre, ina-appreciate ko ang bawat isa sapagkat nakikita ko naman ang abilidad na binigay sa iyo ng Panginoon at ginagampanan niyo yun, mga kapatid. Kaya ang ating pong church, hallelujah, ang church po natin, mga kapatid, hindi na po small church. Tayo po'y lumalaki. Sa totoo lang po, lumalaki ang iglesia ng Panginoon. Katulad ng binasa po natin, dahil sa laki na ng gawain ng mga apostol, sila ay pumili na maglilingkod, katulong nila sa gawain. Kaya kapag ikay binigyan ng pagkakataon para maglingkod, i-grab mo yun, mga kapatid. Sapagkat piniplis mo hindi si pastor, ang piniplis mo ang Panginoon na siya nagbigay sa iyo ng lahat. Lahat. Amen. Amen. Ano bang abilidad ng isang kapatid dito? Hallelujah. Pastor, ang kaya ko nang gawin, maggumawa ng puto. Yeah, gawin mo. For the glory of God. Di ba, mga kapatid? Ano man yan, mga kapatid? Ino-honor ng Lord John. Pastor, nakakamera lang ako dito. Mga kapatid, ginagawa mo yan para sa Panginoon. Hindi mo alam, one day nandyan ka lang, pero one day nandito ka na. Bakit? Anong ginagawa ng Panginoon? To become a servant, kailangan dadaan muna tayo sa mga proseso. Paangat ka na. Sabi mo, paangat ng paangat yan eh. Hindi yung nandun ka na sa taas. Kaya kapag nandun ka na sa taas, ang bilis mong bumulusok pababa. Kaya, from glory, hallelujah, to glory, hallelujah, namumunga tayo, nakikita si Kristo sa buhay natin. We follow the footsteps of Jesus Christ to become like Him. Hallelujah, pinopromote tayo ng Panginoon. Kaya huwag mong liitin kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, siya ang Diyos na nagpuproduce ng lahat ng bagay para ibigay at ipagkaloob ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Huwag tayo yung nasa Book of Haggai. Ano po, Book of Haggai, kahit sila'y nakaka-receive na maraming salapi, maraming kayamanan. Pero sabi ng Haggai, prophecy ni Haggai, meron nga kayong bahay, pero ang aking tahanan ay wasak at sira. Meron nga kayong magagandang trabaho, pero ang inyong mga bulsa ay mga butas. Anong ibig sabihin ng mga kapatid, no? Hallelujah. Nawa, mga kapatid, huwag magkaroon ng butas yung anointing natin. Huwag magkaroon ng butas yung biyaya ng Panginoon sa buhay. Selyuhan natin yung mga kapatid. Ano ang pagselyo nun? Paglakad natin, hallelujah, ng katuwiran sa harapan ng Panginoon. Katulad ng binasa natin, to become a servant of God, nabasa natin sa 1 Timothy kanina, mga kapatid. Sapagkat tayo po'y igagalang ng tao. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. And number 3, last is, ayan, availability. Ito magandang mga kapatid, no?
Hallelujah. Sabi po dito, your availability is your opportunity to serve Him in your lifetime. O, lifetime, kapatid, no? Ibig sabihin, tingnan mo natin, no? In the life of Moises. Simula nung tinawag si Moises, 80 years old na siya. Kaya wag magiging rason mo, pastor, matanda na ako. Hindi na ako makapaglakad. No, kapatid, Moises, 80 years old, simula nung siya tinawag ng Panginoon. Sino yung kasama ni Moises, mga kapatid? Ha? Oh, bukod kay Aaron, bukod doon, yung matanda sa kanila. No, bukod kay Ur, Caleb. Siya po yung pinaka matanda na naglilingkod sa Panginoon. Mas matanda po siya kay Moises. Pero hindi naging hadlang ang katandaan. Kaya wag tayong magkakaroon ng excuse, masikip na ang tuhod ko, pastor. Oh, binigyan ka ng kulo, kahit na mag-imis ka, mag-ayos ka ng bangko, Lord, gagawin ko ito para sa iyo. Amen. Kailangan yung puso mo, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, para sa iyo ito. Hallelujah! So your ability is your opportunity to serve Him in your lifetime as a servant of Christ. Make yourself always available for the Lord's work. Amen. Amen. Available ba? Yan katabi mo. Amen. Ha? Ha? Hallelujah. So tayo po'y binigyan ng kakayanan ng Lord para maglingkod. At wag po nating sabihin, Pastor, hindi ko po kaya yan. Wag po natin sabihin yon. So paano tayo magagamit ng Diyos? Hallelujah. Ang buhay natin kung hindi mo natin susubukan ng Panginoon. Amen? Paano tayo magagamit ng Panginoon kung ang sinasabi mo, hindi ko kaya yan, ikaw na lang. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, try me. Subukan mo ko, and I will open the windows of heaven for you. Hindi lang ito sa mga bagay na pangangailangan natin, kundi sa iyong spiritual na buhay, sa iyong puso, sa iyong kaluluwa. Pagyayamanin ka ng Panginoon, may kagahalakan, kaya na naglilingkod sa Panginoon kahit may problema, masaya ka pa rin. Kahit maraming mga lumalaban sa buhay mo, mayroon ka pa rin abilidad na tumayo sa katotohanan ng salita ng Diyos sapagkat alam mo, hallelujah, ang laban mo ay laban ng ating buong Panginoon. Amen. Yun na napakaganda. Meron tayong security sa puso na secure ang puso natin na alam mo sa sarili mo, kasama ko ang Panginoon. Kaya mga batid, sinasabi ng Panginoon, binigyan ka ng ability, ibigay mo sa Panginoon yan. At makikita mo, unti-unti, dadami ang bunga, hallelujah, sa buhay mo. Amen. God is ready, hallelujah, to pour out His anointing on you. Sabihin mo sa iyong katabi with conviction, with power. Sabihin mo, God is ready to pour out His anointing on you. Sabihin mo pa, be available to serve Him wholeheartedly. Be available. Yes. Amen. Hallelujah. Yeah, salamat po sa ating Panginoon. Nakita po natin dito, nung tinawag ng Panginoon, no, nakapili na sila ng 12, ng 7 na may mga abilidad. Hallelujah, puspos ng Espiritu ang ginawa ng apostol. Pinatungan sila ng kamay. At sila ay pinag-pray. At nakita po natin sa binasa natin, 6, nang iharap sila sa mga apostol, sila'y ipinanalangin at pinatungan ng kamay. Yung part nila, yung anointing. And then, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang mga sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. Maging sa mga paring Hudyo ay marami ring sumampalataya. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, tayo po ay parte, hallelujah, sa lumalagong iglesia ng Panginoon. Binigyan ka ng katungkulan ng Panginoon para ipagamit mo yan. Hallelujah. Sabihin mo sa iyong katungkulan, you are called for more.
Sabi mo, you are called for more. Hindi lang yan. Marami pang i-reveal, marami pang ipapakita ang Panginoon, marami pang iuutos sa iyo ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Kaya mga batid, patuloy tayong magtiwala sa kayang gawin ng ating Panginoon. Tayo ay tinawag para maglingkod. Amen. Tayo po ito ba yung lahat? Magpasalamat tayo sa Panginoon. Hallelujah! Patuloy po natin ialay ang ating mga sarili. Tayo po'y umawit sa Diyos. Pwede ba nating awitin yung kailan pa? Hallelujah. Worship team. Thank you, Holy Spirit. We give you praise, O God. O Ramashiketitiara Sondo Totoro Sondo. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon Sus, sa iyong mga salita. Papasalamat kami, Panginoon Sus. Lord, bigyan mo kami ng puso na magkaroon ng compassion, Lord. Hallelujah. Sa mga tao, Lord God, na hindi lang namin sasarilinin ng kaligtasan na natanggap namin, kundi ang kaligtasan ito, Panginoon Sus. Hallelujah, ang may ibahagi namin sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapatid, sa aming pamilya, kung paano kayo gumawa, hallelujah, ng napakaganda sa buhay namin. Kaya Lord, patuloy ka namin tinataas at dinadakila sa aming buhay. Thank you, Jesus. Awitin po natin, kailan pa? Bro, hallelujah, thank you, Jesus. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatagyan? Kung wala ng pagkakataon, at tuloy na ang lahat. Minsan pa, everybody, come on church. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatagyan? Kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya sa Diyos? Hindi ngayon, kailan pa? Minsan pa, awitin natin mula sa ating puso. Kailan pa ibibigay? Come on, church. Namnamin natin mga kapatid ang mensahe ng awitin. Sa Kanya na nagbigay Ora Bashikaraya. ng buhay na wagas. Hallelujah. Ang pangalan niyang banal, kailan itatagyan? Kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat. Hallelujah! At kung ang araw mo'y lumipas na, mapapakaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw, at kung ang araw mo'y lumipas na, siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan, minsan pa, at kung ang araw mo'y lumipas na,
siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa? Sing it softly to the Lord. Kailan pa? Igay ang buhay mo't wagas. Yes, Lord. Sa Kanya na. Yes, Lord. Salamat, Panginoong Sus. Yes, Holy Spirit, we give you praise. We give you glory. We give you honor. We give you highest adoration in this place, Lord. Lord, salamat, Lord, sa buhay na ibinigay mo sa amin, Lord. Lord, this is the right moment, Lord God, na sa buhay namin, Lord God, hallelujah, na ang buhay nito ay maglilingkod sa iyo. Mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon, patuloy po nating itanim sa ating puso na ika'y tinawag ng Diyos para maglingkod. Aanihin mo ang yaman ng mundo. Aanihin mo ang mga bagay na meron tayo dito sa mundo kung ang buhay natin ay hindi natin ibibigay para makapaglingkod sa ating Panginoon. Lahat ng iyon, hallelujah, ay walang katuturan. Hallelujah, mga kapatid, gusto ko pong isabihin sa ating lahat, hallelujah, magpasalamat tayo sa Panginoon sa mga biyaya na ibinibigay ng Diyos. Mayroon tayong pamilya, mayroon tayong kabuhayan, mayroong lamang pera ang ating mga bangko, mayroon tayong mga investment sa ating buhay. Mga kapatid, ang mga bagay na yun, hallelujah, ay hindi masama. Hallelujah, mga bagay na yun ay makakabuti sa atin. Pero ang number one na hinahanap ng Panginoon sa buhay mo, hallelujah, na ika'y magkaroon ng oras, panahon para ang buhay mo ay ibigay mo para ika'y maglingkod sa Panginoon. Kapatid, ibigay mo ang iyong buhay sa Diyos. Ibigay mo ang iyong sarili sa Panginoon sapagkat siya lamang, hallelujah, ang buhay, ang tunay na buhay na meron tayo, kapatid. Ang kaligtasan na binigay na ino-offer ng ating Panginoong Jesus sa buhay natin. Ang ating Panginoong Jesus ay higit at sapat sa buhay natin kung tatanggapin natin si Kristo bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas. Hallelujah! Makakagawa ng napakalaking break ang Lord sa buhay mo, sa iyong pamilya, at sa bawat pangangailangan mo, sa iyong kalusugan, hallelujah, sa iyong future. Hallelujah! At nais mong tanggapin si Kristo, ang Panginoon sa oras na ito. Buksan mo ang iyong puso. Hallelujah! Buksan mo ang iyong puso sa oras na ito. Ipikit mo ang iyong mata. Kausapin mo ang Panginoon at sabihin mo, Panginoong Sus, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Sabihin mo, Panginoong Sus, binubuksan ko ang aking puso at nais kong tanggapin ka bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas ng aking Panginoon, ng aking buhay. Panginoong Sus, mamanginoon ka sa buhay ko. Ikaw ang maghari, Panginoon, sa buhay ko. Ikaw ang mag-control ng buhay ko. Hindi ang nais ko, hindi ang gusto ko, kundi Panginoong Sus. Sabihin mo, Panginoong Sus, manahan ka sa buhay ko. Tinatanggap kita, Panginoong Sus, bilang aking sariling tagapagligtas. Hari, Diyos ng aking buhay. Lord, salamat po. Salamat sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa aming buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. O patuloy po tayong manatili sa presensya ng Panginoon. Oh, the glory of God is here. Patuloy po ako nagdideklara, mga kapatid. Sa oras na ito, tinatawagan ko po ang mga kapatid na nais pumunta dito sa harapan. Nais ko po magdeklara sa inyo. Mga kapatid, hallelujah, there's something in my heart na gustong i-release ng Panginoon sa inyong buhay. Hallelujah, sa inyong spiritual na buhay. Hallelujah, magkakaroon kayo ng kakaibang lakas. Magkakaroon kayo ng ibang compassion sa inyong puso sapagkat ang Diyos, ang Espiritu lang ng Panginoon, ang siyang makapagbibigay nito sa buhay ninyo. Oh, God is faithful. God is faithful para ito'y ibigay ng Panginoon sa inyong buhay. Meron ba? Hallelujah, yes.
Huwag kayong mahiya mga kapatid. The presence of God is here. Oh, the glory of God is here. There's an impartation na mangyayari sa oras na ito. Lord, i-increase mo, Lord God, ang aming fire, Lord. I-increase mo sa aming puso, Lord God. Hallelujah, yung compassion, oh God, na ibahagi, Lord God, ang iyong salita, ang aming patotoo na tinanggap namin sa aming buhay. Lord, continue, Lord God, to empower your people right now, oh God. Ang iyong mga anak, hallelujah, ang iyong mga lingkod ay nandito, Lord God, sa iyong altar, Lord. You know them. You know their hearts. Alam mo, Panginoong Jesus, ang bawat puso ng bawat kapatid. Lord, in the name of Jesus, Lord, pinapatungan ko sila ng hallelujah ng kamay, Lord God. And I pray in the name of Jesus sa buhay ng aking mga batid, Lord, matanggap nila, Lord God, ang kakaibang hunger, Lord. Matanggap nila, Lord, ang kakaibang uhaw at gutom mula sa iyong mga salita. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I release favor. Favor upon favor in your life, kapatid. I release favor. Ano man yung mga favor. Hallelujah. Ano man mga bagay na pinapanalangin nyo, you will receive. You will receive. Receive it in the name of Jesus. By faith, tanggapin mo yung kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, sino pa? Oh, I feel it, the presence of God. I feel it, the glory of God. Matatanggap mo. Hallelujah. Hallelujah. Ang deklarasyon ng Panginoon sa inyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong personal na relasyon sa ating Diyos. O rabasika rabababa. O meron pa mga batid ke. O rababa. Sino pa sa inyo mga batid? Sino pa? Yes, come forward. Hallelujah. Worship team, kung meron sa inyo, pumunta lang kayo dito. The presence of God is here right now. Oh, there's something, hallelujah, na nararanasan ko sa oras na ito, hallelujah. Binubuksan ng Panginoon ang langit, hallelujah, na ang puso natin ay ma-captivate niya, na ang buhay natin ay mailaan natin, hallelujah, na mayroon tayong lakas, na mayroon tayong kakaibang eagerness sa puso natin, hindi sa sarili natin, ito'y trabaho ng Espiritu Santo sa buhay na ibinibigay ng Panginoon sa buhay ninyo, kapatid. Oh, in the name of Jesus. Lord, I impart, Lord, sa bawat puso ng iyong mga anak sa oras na ito, God. Lord, yung puso mo, God, hallelujah, yung pinakita mong halimbawa, Lord God, kung paano ka naglingkod, Lord. Hallelujah, pinakita mo, Lord, ng malinaw sa amin, sa mga mensahe mo, Lord God, kung paano kayo, Lord, hallelujah, inabot ang bawat nangangailangan, Lord God, kung paano mo na sila pinagaling, kung paano mo hinugasan ang kanilang paa. Lord, I pray in the name of Jesus, right now, I release that anointing upon your life. Receive it, kapatid. Tanggapin nyo ang anointing ng Lord. Tanggapin nyo, hallelujah, ang compassion na binigay ng Panginoon sa oras na ito, hallelujah. Ang compassion ng ating Panginoon ay maging compassion ninyo, kapatid. Yun ang dinideklara ko. Ang compassion ng Panginoon ay maging compassion ninyo sa pangalan ni Jesus. Ang anointing ng Panginoon ay maging katulad ng anointing ng ating Panginoong Jesus sa iyong pananalita. In the name of Jesus, makakaranas kayo, hallelujah, ng kapunuan ng Espiritu Santo sa buhay niyo. Lord, let it rain, Lord God. Hayaan mo mag-overflow, Lord, ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ang iyong kaluwalhatian, Lord God, as we lifting our hands right now, oh God. Lord, hallelujah, i-pour out mo sa bawat puso. At kung ang araw mo'y lumipas na, hayaan mo ba? Makuha mo pa ka siya ay paglingkur. Wala na. Kung wala na ang buhay natin, kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Sinasabi po sa salita ng Panginoon, today is the day of salvation. Ibig sabihin, this is the right moment. This is the right time. Hallelujah. Mag-i-step ka, hallelujah, in another level of your faith sa panawagan ng Panginoon na binigay sa iyo ng Diyos. Oh Lord, patuloy mong iangat, Lord. Iangat ang iyong mga anak, Lord. Iangat, Lord God, ang kanilang spirito, oh God. Oh, Holy Spirit. Oh, punuin mo ang bawat puso.
punuin mo ng iyong banal na Espiritu. Puspusin mo ng iyong banal na Espiritu. Hallelujah. Huwag po natin hayaan na ang buhay, na habang tayo nahihinga na ang buhay na yan ay hindi maglilingkod. Kundi ang buhay na yan, hallelujah, ay maglilingkod. Sabihin mo sa iyong sarili, ako ay maglilingkod sa Panginoon. Sabihin mo, ako ay maglilingkod. Hayaan mo, sabihin mo, ako ay maglilingkod sa Panginoon. Oh Lord, salamat Lord sa iyong mga anak na nandito sa altar, Lord. Lord, patuloy po ako nagre-release. Hallelujah. Hallelujah. Another anointing, Lord, ng portion ng anointing sa kanilang buhay. The double portion of anointing in their hearts, Lord God. Lord, sa bawat bukas ng kanilang mga labi, sa bawat testify nila kung sino kayo sa kanilang buhay. Lord, I pray ang mga salita na yon, ang mga lalabas sa labi ng aking mga kapatid ay magkakaroon ng kapangyarihan, O God. Magkakaroon ng kakaibang breakthrough, God. Ang mga yoke, hallelujah, because of your anointing, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Lord, ang mga yoke na yun, Lord God, ay mawawasak, mapuputol because you anointed them, Lord God. You anointed them, Father God, by your power, by your Holy Spirit, Lord God. Lord, I pray in the name of Jesus, magkaroon ng revival sa aming pamilya. Magkaroon ng revival sa aming pamilya. Lord, walang mahirap sa iyo, God. Lord, walang mahirap sa iyo. Lord, ang aming mga anak, Lord, walang mahirap sa iyo. Itinataas namin, Lord, magkaroon sila, Lord God, ng encounter sa iyo. Makita nila ang tunay na luyunin ng kanilang buhay. Makita nila kung sino ang Diyos ng aming pinaglilingkuran na buhay noon, ngayon at magpakailanman. Kaya, Lord, I pray, itinataas namin ang aming pamilya, O God. Oh, in the name of Jesus, breakthrough, Lord. Breakthrough in the name of Spirit. Nagsasalita ako ng breakthrough sa aming pamilya. Ano man mga unbeliefs, ano man ang mga ginawa ng kaaway, mga gapos ng kaaway. And hallelujah, in the name of Jesus. By the anointing of God, pinuputol ko ang lahat ng iyon. Lahat ng kasinungalingan ng kaaway sa iyong pamilya ay pinuputol ko sa pangalan ni Jesus. 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 Lord, salamat. Salamat sa kaligtasan ng aming pamilya. Salamat, Lord God, sa restoration ng aming pamilya. Lord, salamat, Lord God, sa malaking gagawin mo sa aming pamilya. Hallelujah. Magkakaroon, mga kapatid, ito yung pinapakita sa akin ng Panginoon. There's a 180 degree na mangyayari sa iyong pamilya. I see it, my spirit. Just give it, mga kapatid, sa iyong pananalig, sa iyong pananampalataya. Ipag-pray mo, idulog mo sa Panginoon. I do believe may kapangyarihan sa ating panalangin para sa ating pamilya. Kaya salamat, Lord. Salamat sa kaligtasan ng aming pamilya. And thank you, Lord, for the anointing. Hallelujah, binigay mo sa aming buhay. Mga kapatid, be ready. Be ready. Hallelujah. Ito yung pinapakita sa akin ng Panginoon. Hallelujah. Maging handa kayo dahil in another level, may ipapakita na ibibigay ang Panginoon sa inyong buhay sapagkat nandun ka na. Ang kailangan mo lang, yung step mo, ang iyong pananampalataya sapagkat sabi ng Panginoon, you can do all things through Christ who strengthen you. Siya ang magbibigay sa iyo ng kakaibang kalakasan. Hallelujah. Huwag kayong mag-doubt. Huwag tayong mag-doubt sa kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. Hindi natin malilimitahan ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Makikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Habang tayo po'y lumalakad at sumusunod sa footstep ng ating Panginoon, makikita natin ang kaliningan ng Diyos. Makakakita tayo ng mga himala sa ating pamilya at ititestify mo na lang dito sa harapan kung ano ang ginawa ng Panginoon sa iyong mga anak, kung ano ang ginawa ng Panginoon sa iyong mga magulang, sa iyong mga kapatid. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Don't forget, mga kapatid, hallelujah, ang iyong pamamahagi mula sa salita ng Panginoon para sa iyong pamilya, sa iyong anak, you serving the Lord. Don't forget, mga kapatid, you serving the Lord. You serving the Lord. Eh, salamat, Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name, amen. Amen. Glory to God.